Nang dahil sa pag-anunsyo ni VP Sara Duterte na tumakbo siya o tatakbo siya bilang presidente ng bansang Pilipinas sa darating na 2028, hitman na maaaring tumumba kay VP Sara ay nag-ready na. Grabe to. So mamaya ako ipapakita at i-explain sa inyo kung mapatungkol ho dito dahil nung mga nakaraan po, may mga nakapagsabi ho sa atin na ang last na talagang hakbang na gagawin para lang hindi maging presidente etong si Vice President Sara Duterte, yun nga yung pagpapapatay kay President Sara Duterte. So, 'di ba, na-vlog ho natin 'yan. So ngayon, dahil nga sa pasabog ni VP Sara na siya ay tatakbong presidente sa 2028, at ngayon pa lang piling na ho natin at ramdam na ho natin na siya na talaga ang presidente ng bansang Pilipinas, ay nagkaroon po ng biglaang meeting ang mga anti-Duterte. At mamaya ako i-explain at ipapakita sa inyo yan, mga banateros, mga kabiyaya. Grabe, no? Oo, tsaka talagang nag-iiyakan ng mga walang iyak. Oo, hindi nila malaman kung ano yung gagawin nila. Siguro baka pinapagalitan na ni Bossing na, oy, kilos na kayo. Tangina, hindi pa pwede yung sinabi ni VP Sara na yan. Tayo dyan, malilintikan tayo dyan. Kailangan yung kailangan gumawa kayo ng kanya-kanya yung video para siraan nyo si VP Sara Duterte. Biglang nagputak ang lahat. Hindi na hanggang sa nagkagulo-gulo na. Talagang karambola ho ang mga anti-Duterte. Hindi nila akalain na magde-declare si VP Sara Duterte ng pagtakbo sa 2028 ngayong 2026 pa lamang. At ang nakakatawa nga ho dito, mga banateros, mga kabiyaya, yung ibang mga politiko na 2023 pa lang nag-declare na natatakbo silang presidente. At yung iba ay nag-aambisyon, wala silang komento. Pero nung si VP Sara Duterte na ang nagsalita, biglang nagulantang ang mga hinayupak. Kinabahan yarn. Sobrang dami pong kinakabahan dito sa anunsyo ni VP Sarang ito. Kaya yung mga gago ay mukhang desperado na at talagang gagawin na nila yung final moves ng mga anti-Duterte. Sige. Pero bago yung mga banateros, mga kabiyay, huwag niyo pong kalimutan na i-follow ang aking Facebook page sa Jay Guevara at ang aking Facebook page, ang aking TikTok account na Jay Guevara at ang aking Facebook page sa JG Banateros. At syempre lahat po ng mga page at channel, iba't ibang social media channel, iba't ibang social media platform ng buong Banateros Brothers. At syempre nandiyan na rin po ang SMNI News, at ang iba't ibang mga pages ng mga Duterte yon. So dahil nga dyan, maraming mga umiyak na ngayon at kagaya lamang nitong hinayupak na ito. Ayan, stress na siya, tsura pa lang no? Alam niyo kung bakit pula ang umiilaw ngayon? Kasi talagang madugo ang mga nangyayari ngayon. At dumudugo na ang utak ng mga anti-Duterte kung paano talaga nila mapabagsak si VP Sara Duterte. At ang nakalagay nga dito, 2026 pa lang nag-anunsyo na siyang tatakbong presidente. So, ipinakita na wala siyang inatupag kundi mamulitika. Putang ina. Ano ba to? Ano nyo kay Risa? Si Risa nga 2023 pa lang nag-aanunsyo ng tatakbong presidente. Tsaka anong sinasabi niyong pamumulitika? Una, kahit naman din sino, puta si John Vic nga rin ganun Diba? Kahit sino, malaya ho, kahit ako mismo, kahit ikaw nakupal ka, pwede kang magsalita na tumakbo kang presidente sa 2028. Karapatan nating lahat dyan. Wala ka dapat dyan, wala ka dapat ireklamo dyan. Maaari siguro kami, ng mga ordinaryong Pilipino na butante, magrereklamo kami kung kayo ang tatakbong presidente. Kagaya na lamang ni Risa Anlivirus. Diba?
Nasisilaw ako sa aking elaw. Nasaan na ba yung salamin ko? Pwede bang makiabot nung salamin ko doon? Nasisilaw ako eh. Ewan ko ba? Bakit ano? Bakit sobrang hapdi ng aking mata? Siguro sa ano, sa tinagal-tagal na ano. Hindi yan, kundi ayun oh, nandun sa gilid. Yan, no. Nasilaw ako kasi ang pangit nung nasa picture eh. Ang pangit nung nasa picture. Hindi, parang ano siguro. Na ano na yung ano ko, yung mata ko. So, dahil wala pa tayong salamin na kagaya nung kay Banat Bay na medyo kitang-kita yung mata. Kaya ito muna. Pagpasensyahan nyo muna ha. Masakit ang aking mata. Putay na, pangit kasi itong hype na to eh. Sino ba to? Si Antonio Pino. Isa rin sa makakaliwa to, di ba? Diba isa din to sa kasamahan ni Franz Castro? Hindi ba ako nagkakamali? Diba kasamahan niya to? Kasamahan niya tong hinayupak na to eh. Mukha ding alien eh, no? Natataranta na yarn. No, dito tayo. Ito malupit. No, nagkakagulo-gulo na sila. Gulo. Sabi dito ni Liamas kay Bam Aquino. Deadly lang naman daw, pero ang tanong, bakit kailangan pang sabihin yun? For what purpose? Deadly, dapat gets mo bakit disappointed ang marami. Eto kasi si Bam Aquino, may nasabi ito na dapat talaga sa Pilipinas litisin. Hindi correct nyo na lang ako dyan sa comment section kung mali ako. Yung about to sa ICC kay Pangulong Duterte, hindi ko or kala Senator Bator kay Senator Bongo, hindi ko masyadong sure. Ngayon nagagalit yung mga kulay pink na tae. Mga pink lawan. Kasi nga ba't parang kinakampihan daw ni Bam Aquino etong mga Duterte. Pero eto mga banateros, wag ho tayong magpapadala sa ganito. Oo, maaaring ito ay palabas lamang nila para makakuha sila ng boto sa mga Duterte supporters. Huwag po tayo magpalinlang ha. Alam naman ho natin kung gaano ka demonyo at kung gaano yung galawan nitong mga hinayupak na to. Ha? Huwag tayong magpadala diyan sa mga ganyang nila. Kung ngari, kakampi. Oo, kung ngari kasi may mga taong ganyan na sasamantalahin nila kasi alam nila na malakas ang mga Duterte. Sa totoosin, marami naman din talaga eh. Sino bang mga pagkatapos pakinabangan ng mga Duterte, sino ba yung di ba si Marcos ganyan din? Meron pa parang si Bari 4 ba yun? Di ba? At yung iba pang mga senator na kung ipalandakan maka Duterte sila pero hudas din. Oo, ha? Hindi ko na lang babanggitin kung sinong mga hudas yan. Oo, no? So, wag to tayo magpalinlang ng ganun, ha? Alam naman natin galawan nitong mga to. Madumi yan, no? Madumi pa sa putik ng kanal yan. Yung mga pag-uugali ng mga yan. So, dito naman tayo sa kabila. Eto, malupit, oh. May kilala akong 2 adik. Yung isa, kinakausap ang patay. Yung isa naman, naguhukay ng patay. May kilala akong 2 adik. Yung isa, kinakausap yung patay. At yung isa, naguhukay ng patay. Parang kilala ko tong may kumakausap ng patay. Grabe tama nila, no? Tangina, magkano kaya hinihitit ng... Ilang gramo kaya hinihitit ng mga yan? 0.50, 0.20. Iba na yung utak nila eh. Puta yung isang adik naghuhukay ng patay. Saan nakita nun? Nasa Bible ba na ang isang pare o ang isang taong tigapaghatid ng kautusan ng Panginoon Diyos kailangan din maghukay ng patay? Para lang masabing guilty guilty si Pangulong Duterte doon sa war on drug. Gago, no? Talagang hindi alam nyo, nakakatawa tong mga to na ngayon ho natin napagtatanto na
totoo nga yung mga bali-balita na patagisan, paligsahan, pagandahan, palupitan ng banat or maaring kasiraan sa mga Duterte. Palupitan talaga sila. Kasi yung iba katulad niyan, yung si Padre Adik. Yung padre na adik, di ba? So, para lang siguro ma-impress yung bossing nila, putanan naghukay ng patay. Di ba? Kasi ang bali-balita dyan at napanaginipan ko rin yan eh. Sa tutusin yung panaginip ko dyan, nasa isang mahabang lamesa sila. Tapos nag-uusap-usap sila. So, ang mangyayari is pagandahan ng banat sa mga Duterte at palupitan ng banat. Kung sino yung mas madiin, may additional na talent fee. At kung sino pa yung maaaring parang kung sino yung makapagsampa ng kaso, sino yung makapagdiin sa mga Duterte, may napakalaking talent fee, extra talent fee with midnight snack. So ngayon, nakikita naman natin, tingnan mo kanya-kanya silang paraan. Yung iba, katulad niya, nila Dilima, nila Castro, tamang gala sa kalsada, tamang sigaw ng kulong na yan, BP Sara, tapos may mga gano'n, impeach, Duterte panagutin, di ba? Yung iba naman, nagsasampa ng impeachment. Di ba? Nagsasampa ng impeachment. Katulad nung yung isang pastor, tsaka yung isang bayot na congressman. Mamaya, papakita ko sa iyo kung sino-sino yan, no? Isang pastor na ugaling satanas at isang congressman na bayot. Nagsampa ng impeachment. Tapos, si Father Adik naman, naghukay ng patay. Mas malaking talent nga naman yun. Ikaw ba naman, isa kang pare, maghuhukay ka ng patay, talagang grabe ha. Double job. Double job yan. Ako rin, Sir Rob. Sa tutusin, dami ko rin kilalang adik eh. Yung isang adik, asawa siya nung adik na kayang kumausap ng patay. Tapos yung isang adik, grabe magnakaw ng pera ng taong bayan. Tapos yung isang adik, anak ng adik na kumakausap ng patay. Yan, dami sila eh. Marami sila. Marami silang mga adik. Tapos may isa ding adik na nadisbar ng 2 beses. Sino kaya yun, no? Kaya yun, no? Madidisbar ka ng 2 beses. Ew. Nakakadiri yung ganun, no? Pangina. Paano kaya nila nalulunok yung ganung kahihiyan? Nag-lawyer ka tapos 2 beses ka madisbar. Tapos ginawa, yung isa naman, dating general, ginawang tigakalkal ng kanal. Kadiri. Eto. Ayan ha. Ano to? Panahon na para maramdaman ng mga Pinoy ang girl power. Kapag umikot ako sa ibang bansa, yun ang laging sinasabi ko. Gusto ko talaga Sara Aimee. Ay nako. Paano ba to? Paano ko ba sasabihin to? Alam nyo, parang kamakailan lang, napaubad tuloy ako ng salamin. Kamakailan lang ay parang nabalitaan natin na itong si Senator Robin Padilla ay parang gustong maging vice presidente ni VP Sara Duterte sa 2028. At marami din naman may gusto doon kay Senator Robin Padilla. Isa na ako doon. Excuse me. Isa na ako doon sa gusto kong maging vice presidente or maging katandem ni VP Sara Duterte si Senator Robin Padilla. Kaso dito sa sinabi mo, Senator Robin Padilla, medyo palpak. Medyo talagang masasabing medyo naging tulonggis ka dito. Pasensya na, Senator Robin Padilla, sinusuportahan ka namin bilang isa ka rin sa hindi bumitaw sa mga Duterte. Pero sana, Senator Robin Padilla, medyo paganahin natin yung utak. Yung kaisipan natin, yung utak natin. Huwag lang tayo din minsan na banat ng banat or salita ng salita ng
wala sa hulog. Unang-una, dito sa sinabi mo, Senator Robin Padilla, ay parang hindi mo nirespeto yung sinabi ni VP Sara Duterte. Kung matatandaan mo, sinabi ni VP Sara Duterte sa isang interview nung tinanong siya ng reporter na may plano pa po ba kayong makipag-tandem kahit kanino sa mga Marcos? At anong sinabi ni VP Sara Duterte doon? Sinabi ni VP Sara Duterte na never again to Marcos. Alam naman natin, tao lang tayo, baka medyo na-excite lang si Senator Robin Padilla dito sa pasabog ni VP Sara na pagtakbo niya nga sa 2028. Baka na na-excite lang kaya nakapagsabi siya na Sara Amy. At eto pa, Senator Robin Padilla, sa nangyayari sa bansa natin, alam ko naman na ang kasalanan ni Pedro ay hindi kasalanan ni Juan. Alam ko naman din yun. Kahit ako hindi tapos ng pag-aaral, alam ko yun. Pero sa kahirapan, sa kawalang iyaan, kademonyuhan na ginagawa ng Administrasyong Marcos sa bansa natin, sa tingin mo, karapat dapat pa ba tayong maghalal? Sorry nagkamali. Karapat dapat pa ba tayong maghalal ng isa pang Marcos? Di ba hindi na? Kaya dito, Senator Robin Padilla, ako ay hindi sumasang-ayon sa sinabi mo. Although opinion mo yan, so opinion ko rin to, nire-respeto ko yung opinion mo, pero maling-mali. Maling-mali. Hindi ko alam kung ano talaga, baka, ngayon nga, sabi ko nga sa inyo, baka na-excite ka lang, Senator Robin Padilla, kaya nasabi mo na Sara Amy. At about naman kay Amy Marcos, tayo ay nagpapasalamat din naman sa mga binulgar ni Amy Marcos mapatungkol sa pagiging adik ng kapatid niya. So isa ng malaking ebidensya yon laban kay Marcos Jr. na adik talaga siya kasi mismong kapatid niya, ate niya ang nagsabi, mismong kadugo niya, di ba? Nubo tayo. Kaso nga lang, talagang hindi ko matanggap na sa kabila ng lahat ng pinaggagawa ng mga Marcos sa bansa natin at sa mga Duterte or kung sino mang dumidikit or kaalyado ng mga Duterte, may isipan pa ni Senator Padilla na iboto or sang-ayunan si Amy Marcos bilang Vice Presidente ni President Sara Duterte sa 2028. Maling-mali itong panayam mo na ito, Senator Robin Padilla. Sorry ako ay nangre-real talk lang ako Wag ho sana kayong magalit sa akin na baka sabihin nyo binabanatan ko. Kasi tayo nga dito, di ba, kapag alam nating mali, binabanatan natin. So, sa tingin ko maling-mali ito. Sobrang mali nitong pahayag ni Senator Robin Padilla. Na parang marami siyang naririnig sa iba't ibang panig ng mundo na Amy, Sara sa 2028. Ewan ko sa'yo, Senator Robin Padilla, pero hindi ko papalagpasin to. Hindi porket kakampi ka namin, hindi porket kakampi ka ng Duterte, parang okay lang sa amin to. Sabi nga namin, di ba, may kasabihan ang Banateros Brothers. Pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. So mali ka dito, kaya binabanatan kita ngayon. Si Senator Robin Padilla ay kaibigan ho natin yan. Kaibigan ng Banateros yan at napaka-husay din naman na senator. Pero dito, yung nga lang, palyado siya. Ewan ko sa'yo, Senator Robin. Ang daming galit sa kay Amy ang daming pwedeng maging vice presidente ni VP Sara sa 2028. Marami. Andyan ikaw. Andyan si Marcoleta. Andyan si Cayetano. Andyan si Bongo. Andyan si Bato. Kung pwede nga lang kung nasa laya si Pastor Apollo Kibuloy, mas yun ang gugustuhin ko sa lahat na maging vice presidente ni Inday Sara Duterte sa 2028. Pero Amy Marcos, putang ina, demonyo yung hype na pamilya na yun. Tapos gugustuhin mo na makaupo ulit sa isa sa pinakamataas na posisyon sa bansang Pilipinas. Ulul. Hindi pa pwedeng ganyan.
Hindi ko pwedeng palagpasin niya na porket ikaw ay Maka Duterte, hindi kita babanatan porket ikaw ay nagkamali. Wala sa bukabularyo ko yun. Porket kakampi ka, tapos mali yung ginawa mo, kukonsintihin ko. Oh, ulol. So yun ha, ano mo may kukomento nyo rito, comment nyo dyan sa baba. So dito naman tayo, ang isa sa mga, si Sir Magno. Sabi ni Sir Cielo Magno, sinabing isa lamang na lowest rank lawyer si Senator Marcoleta. Putang ina. Kung si Marcoleta ay lower rank lang na lawyer, paano pa sila Rigadon? Paano pa sila Larry Gadon, Auntie Claire, at si Conti? Ha? Paano yung mga lawyer na yan? Si Jesus Si Palsis ba yun? Palsis ba yun pangalan nun? Si Bayot, yung kamukha ni Shrek. Paano pa yung mga yan? Anong tawag mo dun? Zero rank? Kung ito lowest rank, mababang rango na pagiging lawyer, paano pa yung mga mga iget na na lawyer? Utangin ng utak yan, Cielo Magno. Para lang may masabi ka, may maka din eh. Oo, alam mo sir, siguro sobrang taas na ng tingin mo sa sarili mo. Hindi ko alam kung ano to si Cielo Magno, kung lawyer ba to, teacher, professor, hindi ko alam kung ano yung putay na. Sa panahon ngayon, hindi na rin sukatan ng pagiging professor ka, putangin na, tolonggis ka naman. Tolonggis ka naman pagdating dito. Diba? Wala rin talagang tangin na, Marcoleta gagawin mo lowest rank ng lawyer? Tangin na, kagaguhan yun. Paano pa si Kiko nga eh. Si Kiko Pangilinan, sige nga, kung lowest rank etong si Marcoleta, putang ina, nagdebate sila ni Kiko. Kailangan pa ng katulong ni Kiko Pangilinan. Kailangan pa niya magtanong. So, ibig sabihin nun, tinalo ng lowest rank yung highest rank na lawyer? Gago ka ba? Alam mo, paring Cielo Magno, hindi ka nalalayo sa magnanakaw. Ha? Kulang na lang ng yung O sa apelido mo, palitan mo ng A. Ikaw ay magnanakaw. Sa bagay, magkakapatid kayo niyan eh. Ang magnanakaw, kapatid ng sinungaling at ng manluloko. Eto, isang kalokohan tong pinagsasabi mo eh. Putay na si Kiko, kung para sa'yo ay highest rank na lawyer, si Kiko Pangilinan, puta na tinalo siya ng lowest rank, hindi mas nakakahiya yun. Tanga. Oh, lol. Ay, ano nangyayari sa mga dilawang tayo na to? Dito na tayo. Ito na, si paring adik. Si paring adik. Sabi niya, etong vice-presidente ng bansa, nangangarap maging presidente, sabi ni Father Adik. Ang padreng naguhukay ng bangkay. Ano naman, utang ina kung ikaw ng pare, may ambisyon ka rin maging presidente, ako ng vlogger eh. Gusto ko rin maging presidente eh. Kalayaan naman natin yun na mag-ambisyon. Putang ina, si Risa Ontiveros nga na isa sa mga kawatan ng mga walang kwentang bobong senator eh. Sa kasaysayan ng Pilipinas, nag-aambisyon eh. Si BP Sara pa kaya? Kung si John B. Cremulya nga na walang nagagawa dito sa bansa natin eh. Isa rin sa tolonggis eh, nag-aambisyon eh. Si BP Sara pa kaya? Buta na si Romualdez nga na hindi niya mapaganda-ganda ang Tacloban eh. Nag-aambisyon bilang presidente, si BP Sara pa kaya? Tolonggis. Tigilan mo kami, Father ha. Magukay ka na lang ng bangkay doon. May mapapala pa sa'yo. Dito naman tayo. Ang mga Pilipino na miss ang kamay na bakal ni Pangulong Duterte. At yan naman din talaga. Hindi sa totosin. Ako kahit ilang beses kong balik-balikan, video or imaginein ko yung pamumuno ni Pangulong Duterte noon, sobrang namimiss ko.
lalong-lalo na yung malasakit, tapang at malasakit niya para sa bayan. Sobrang namimiss ko at alam ko na hindi lang ako ang nakakamiss nun, kundi ang buong Pilipinas. Kaya naman mga banateros, mga kabiyaya, eto na yung pagkakataon natin para bumawi sa hindi natin pagsunod kay Tatay Digong. Alam naman natin na sinuway natin siya. Nagsalita na siya noon na weak si Marcos, walang alam, only child, rich kid, diba? At iyon pa nga yung pagiging addict, pero hindi tayo nakinig. Diba? Hindi tayo nakinig at pinagpatuloy pa rin natin yung kagustuhan natin. Ngayon nagdurusa tayo. So ito na yung pagkakataon na para ipakita natin kay Pangulong Duterte para naman makabawi. Parang tayo naman yung bumawi kay Tatay Digong sa ginawa niyang pagmamahal sa bansa natin. Tayo naman ay bumawi na sa panahon ngayon ay hindi na namin iiwan si VP Sara Duterte at kung sino man sa mga Duterte, lalong-lalo na sa 2028 election. Dapat maging na tayo, yung lahat na. Yung talaga full blush. Full blush ba yun? Blush. Kasi yung talagang magkakaisa na tayo talaga. At wala tayong sasayangin. At yung mga patapon ng mga kalaban ni VP Sara, wag nating iboto. Diba? Kahit naman sino, namimiss talaga ang pamamalakad ni PRRD. Sa tutusin nga, kapag nasa Davao ko, yung umuwi na Maynila. Sa Davao, maaamoy mo lang doon yung durian, preskong hangin, galing sa dagat. Dito sa Maynila, anong maamoy mo dito? Usok, amoy kanal, ano pa ba? Amoy adik. So tayo ng mga adik ngayon, porket nag-a-addict na puta, minsan 1 week walang ligo ang mga hayop. Kasi takot mamatay. Pero mo, 1 week kang walang ligo, 1 week ka rin walang tulog, so paano ka maliligo? Diba? 1 week ka na walang tulog, so hindi ka talaga pwedeng maligo nun. Mamamatay ka. Mamamaga-utak mo nun. Tingnan mo yung isang adik, sa sobrang magana yung utak, pati yung tatay niya nakakausap niya na kahit matagal ng patay. Diba? Okay, dito naman tayo. Asan na yun? Eto na. Patawad kung tinulungan kong mahalal si PBBM bilang Pangulo ng ating bansa. Ang sagot ni Auntie Claire, siguro po dapat mauna niyang hingiin ng tawad kung ano man ang mga issue ng katiwalian at di umano'y paglulustay ng confidential funds ng OBP at DepEd at that time. Pangina mo, Auntie Claire talaga. Pinagsasabi po. Alam mo, Auntie Claire, alam niyo ba si Auntie Claire ang isa sa pinakakalaban niya ay sarili niya. Paano ko nasabi yun? Paano ko nasabi, ha? Eto, may papanood ako sa inyo. Paano ko nasabi yun? Paano ko nasabi na si Auntie Claire ang kalaban niya ay sarili niya? Ito, papanoorin natin. Marami pa po siyang dapat na ihingi ng tawad. Akin pong i-enumerate. At ipapanood ko sa inyo yung video ni Auntie Claire na pangsupalpal sa video niyang to. Okay? Panoorin natin. mukhang nakalimutan niya itong ihingi ng tawad. Una po, mas dapat niyang inunang humingi ng tawad sa taong bayan, lalong-lalo na sa mga biktima ng EJK. Okay, yan. Ayan na. Lalong-lalo na daw sa EJK. Yan daw ang unang ihingi ng tawad ni BP Sara. Tuloy natin. Dapat niya rin pong ihingi ng tawad at nakalimutan niya nang siya ay magsabing mayroon siyang kilalang assassin at handa siya magpapatay. Yan. Isa pa din daw yan. Okay? At ang assassin na to ay nag-agree or sumang-ayon sa kanyang plano. Dapat ihingi niya rin ng tawad ang mga fake news na ibinandera niya sa taong bayan. Butang inang yan. Ikaw yung panay fake news ha? Si babato mo kay BP Sara? Okay? Okay. Ipaghingi rin niya po ng tawad ang mga pagbabakasyon, personal trip, at Butay na pati yung pagbakasyon ni BP Sara na hindi naman kumukuha sa pondo ng Office of the Vice President. Butay na, sinisilip mo. Wala ka nang masilip, girl. Okay? Kung taon na 2025 ay gumastos
ng 7 million, if I'm not mistaken, 2025. Ay, putang ina, hindi mo pala matandaan. Ba't mo kailangan sabihin? Tanga. O, kita mo, ikaw mismo yung bumabara sa sarili mo eh. O, ngayon, sino fake news? Bakit mo kailangan sabihin agad na hindi ka pa pala sure doon sa sasabihin mo? O, Tumaas na 7 million for the staff and the o, kita mo, chismis. Gago. security for her personal trips. O, Dapat po rin niya ihingi ng tawad nang tinanggap niya ang pagiging sekretary ng DepEd. Ba? Kahit inamin niya na wala siyang kaalam-alam sa pagiging sekretary ng DepEd. wala siyang kalam-alam sa pagiging DepEd Secretary. Pero si BP Sara ang kauna-unahang naging DepEd Secretary na nakakuha ng pinakamataas na tiwala mula sa taong bayan. Walang kaalam-alam yun. Pero grabe yung ratings, grabe yung mga nagawa ni BP Sara bilang DepEd Secretary. Wala partida, wala pang alam yun ha. Okay. At pati ang matatag curriculum ay hindi niya na-review dahil inamin niyang wala siyang alam. Oh, yan ha. So ito papanood ko sa inyo. Yung sarili ni Auntie Claire na kinakalaban niya ngayon yung kanyang sarili. So ito po yun. Gusto ko yung war on drugs. Oo. Basta wag mo naman kasi Oh, hindi AI to ha. Baka sabihin nyo AI to. Inosente, partner. Na minsan kasi ginagamit ng iba, panakot. Yung iba. At tapos, alam mo yun, may listahan. Kaya sinabi niya na gusto ko yung war on drug partner. Ito yung panahon na hindi pa siya garapata ni Marcos Jr. Wala naman akong kasalanan. Tapos para manakot, nalagay yung pangalan mo sa drugs list. Eh, wag naman inabuso ganun. nga yung ilan. Hirap din kasing maging perpekto. No? Mahirap maging perpekto ang isang presidente kasi kahit sa tingin niya tama yung ginawa niya, pero syempre may mga oposisyon. Oh, di ba? Isipin mali yung ginawa mo. Oh. Di ba? May mga ganun, tapos mabobloat na, bloated na yung issues. Oh. Sabi ni Tal Atat. Akin ng partner, siguro kung napatay, tapos talagang nanlaban. Yun naman sabi nila. Totoo nanlaban, at talagang mga dealer sila, hindi lang user partner, dealer. At million partner, ang kinikita, mayaman. Tapos lumaban, partner, they deserve Oh, di ba? na mawala sa mundo. Correct. Kung lumaban iba naman po yung suko na ako na binaril mo pa, iba yun ha. Yan ha. Auntie Claire versus Auntie Claire. Yan, ganyan si Claire Castro. Kaya nga dito sa sinabi niya na, saan yan? Kaya nga dito sa sinasabi niya, at doon sa video na sinasabi niya kanina, na maghingi ng patawad si BP Sara sa mga nasawi sa AJK. Sa war on drug ni Pangulong Duterte. Pero, noong panahon na hindi pa siya tuta ni Marcos, putang na gustong-gusto niya ang war on drug. Kasi maganda. At deserve daw ng mga adik na mamatay. At deserve naman talaga nila. Diba? Tanginang yan. Ngayon, papaniwalaan ka namin, Auntie Claire. Kung ultimong sarili mo, hindi mo pinapaniwalaan. Kung ultimong sarili mo, kinakalaban mo, papaniwalaan ka namin. Ha? Hulul. Tanginang to, babaeng to, fake news ang puta. So, dito naman tayo. Ano to? Siya ang katauhan ng kabaliktaran ng administrasyong ito. Siya ang magbibigay ng direksyon sa kawalang patunguhan ng bansa. Dito naman sumasangayon naman ako dito sa sinabi ni Amy Marcos, no? Sumasangayon ako dito. Tama naman yung sinabi ni Amy Marcos dito na kung ano yung administrasyon ngayon, yun ang kabaliktaran ni Vice President Sara Duterte. Kung anong walang kwenta ng administrasyon ngayon, yun naman ang kinaganda kay Vice President Sara Duterte. Kaya ako ay excited na. Alam ko hindi lang ako, pati rin kayo, na gustong-gusto nyo na talagang maano itong si BP Sara maging presidente ng bansang Pilipinas. At sa totoo lang naman talaga, aminin man natin sa hindi, mapahanggang ngayon, Duterte pa rin ang talagang ginugusto ng taong bayan. Okay, dito naman tayo. Hindi ako magulat kung si Sara naman ang isusunod pa isyuhan ng ICC warrant. Dahil tila yan ang strategy ng administrasyon, ang ipakulong ang mga kalaban sa politika. Imbis na talunin sa eleksyon at pagbigyan ng inspirasyon sa botante dahil alam nila dehado sila
sa patas na halalan. Yan ang wag na wag nilang gagawin talaga. Putang ina, kapag sinaktan nyo ni Katiting si VP Sara Duterte or kung sino pa sa mga Duterte, alalahanin nyo, nung kinidnap si Pangulong Duterte, nagtimpi lang ang mga Pilipino nun. Nagtimpi sila nun dahil alam naman na naintindihan agad ng mga Pilipino na ito talaga ang gusto rin ni Pangulong Duterte. At kagustuhan din ni Pangulong Duterte yun. No? At nagtimpi lang ang mga Pilipino nun. Pero kung sa oras man na si Vice President Sara Duterte na ang kantiin nyo, ewan ko na lang ha. Pero minsan napapaniginipan ko kasi yan. Na yung mga iba dyan, may mga nakamasid. May mga naghahanda. Panaginip to ha. Sa kilos ng administrasyon na sa oras nakantiin nyo or kung ano man ang gawin nyo kay Vice President Sara Duterte, ay tsak nakikilos na sila. Huwag nyong antayin yun, putang na ubos kayo doon. Ako na nagsasabi sa inyo. Eto, may posibilidad to, itong sinasabi ni Sir Greco Bellica, na pwede nilang issuean ng warrant of arrest si VP Sara Duterte. Pwede to. Pwede nilang gawin to para lang talaga. Isa pa yan sa kanilang playbook. Diba? Impeach Sara Duterte, dayain si VP Sara Duterte sa eleksyon. Ito yung ICC warrant at yung pagpapapatay kay VP Sara Duterte. Yan yung mga talagang pwede nilang gawin kaya sa ating future president na si Inday Sara Duterte. Kaya talagang tayo ay maging handa din maging alerto sa mga maaari pang gawin. Sa panahon ngayon, lalo na yung sinabi ni VP Sara, tatakbo siyang presidente, putang na sabi ko sa inyo. Grabe yung nila dyan, grabe alerto nila dyan. Hindi nila, hanggang ngayon siguro, ano oras na ngayon? Hanggang yung iba dyan baka wala pang tulog sa kakaisip kung anong strategy ang gagawin nila. Kaya eto, pwede talaga rin tong mangyari na gawin nila to kay VP Sara at yung patayin nila si VP Sara Duterte, yan na lang din talaga yung kaya nilang magawa. No? Yan lang din ang kaya nilang gawin. Para lang wag mahalal si VP Sara Duterte bilang presidente ng Pilipinas. Takot sila, alam nila na may paglalagyan talaga sila. Oo, talagang pupulutin sila sa kangkungan lahat. Katulad na lang nito. Trillanes aminadong magiging disaster kung manalo sa 2028 ay isang presidenteng Inday Sara Duterte. Bibigyan mo sila ng power of the presidency? Talagang that's a recipe for disaster. Gago. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Natatarantadors na kayo, no? Natatarantadors na kayo ngayon. Tangina, sabi ko sa inyo, alam nyo, yan ang isa sa mga excitement ng pag naging presidente si VP Sara. Yung kaabang-abang na pagkakulong ng mga putang inang ito. Yan. Pagkakulong ni Torre, pagkakulong ni Trillanes, pagbalik sa kulungan ni Dilima, pagkakulong ni Franz Castro at iba pang mga makakaliwa, pagkawala ng mga makakaliwa sa Pilipinas, pag-firing squad sa mga kurap, yan ang mga kaabang-abang na mangyayari. Utang ina. Talagang aabangan ng taong bayan yan. O eto, mga kababayan, humihingi ako ng paumanhin patawad kung tinulungan ko mahalal si BBM. Alam mo, VP Sara Duterte, matagal na ho naming wala na ho sa amin yan. Wala na po sa isipan ng mga Pilipino dahil alam naman din namin kung kami nga, napakadami namin, nabudol kami ni Marcos. Ikaw pa kaya na nag-iisa? Diba? Ay, ano yung napindot ko na yun? Di sa totoo lang tayo nga Milyon tayo. Iba-iba utak natin. Nabudol tayo ni Marcos. What if pa si VP Sara Duterte? Diba? Kaya Vice President Sara Duterte, hindi na big deal yan sa sambayan ng Pilipino na yung mapatungkol dyan sa pagtulong mo na maging or pagsuporta mo kay Marcos Jr. Alam namin na kahit ikaw ay nasa isip mo na hindi natin alam talaga na ganito pala talaga ang
ganyan pala kademonyo ang isang Marcos Jr. Kaya naiintindihan ka namin. Okay? Ito. Ano to? Kaya klaso ay giniit na hindi si VP Sara ang naghalal kay Marcos Jr. Sabi niya rito, ang taong bayan ang naghalal kay PBBM. Oo nga, ang taong bayan nga lang naman si VP Sara lang. Ano yun, nag-times million si VP Sara para iboto si Marcos. Ang ibig sabihin, tulonggis ka kasi utang ina mo kaya hindi mo alam eh. Ang ibig sabihin ni VP Sara sa pamamagitan. Totoo naman, bakit? Bakit nung 2016 hindi to nanalo tong hype na to? Oh. Kung talagang malakas yung loyalista nyo. 2016 din nyo napanalo tong hype na to eh. Nung kumampi kay BP Sara, puta na panalo. Biruin nyo yun. O sabihin na natin, sige, 16 million ng boto ni Marcos Jr. Kung di ako nagkakamali, 16 or 14 million ang boto ni Marcos Jr. nung 2016. Ilan yung boto niya nung nakaraan? 30 million. So ibig sabihin 15 million ang nadagdag. Saan galing yung 15 million na yon? Di sa mga Duterte, tulongges. 'Di ba? Butante, supporters ng mga Duterte yung 50 million na yon. Sabihin na natin may 15 pala, sorry. Sabihin na natin may 15 million na loyalista na bumoto kay Marcos. At doon natin kunin yung sa 2016. Di ba? Napaka tawag dito. Napaka basic lang. Tsaka taong bayan talaga ang bumoto, ang naghalal kay Marcos Jr. Pero hindi siya itboboto ng taong bayan kung hindi dahil sa mga Duterte, tulongges. Ito ang Shelo Magno. Sir Shelo Magno. Ito ang lawyer na lowest rank. Hindi gumagana utak, tanga. Aslo kung sa Bisaya. Sa Ilonggo, sa Ilonggo nga aslo. Sa Ilocano, hindi ko alam kung ano yung bobo sa Ilocano eh. Sa Bicol, Udo. Ay, sorry. Ito. Ang mga drug lords, communist terrorists, Unipings, Buaya, Amboys at maging ang mga Amerikano ay pagsasamahin ang lahat ng kanilang kakayanan para pigilan ang hindi mapigilang Inday Sara Duterte. Putang ina. Ang susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Grabe yun. Ang tindi nitong bahayag ni Sir Orlando De Leon. No, lupit, no? Sige lang, magsanib pwersa sila, mga putang nila. Magkakamatay din yung mga yan. Ay, ito na pala yung nakita natin kanina, no? Kamukha ni Smigo lang. Puta, ba't ganyan mga BP Sara? Ba't kaya ganyan yung mga kritiko mo? Puta na, ang chacharat. Ano? Anong tawag doon? Churarat. Papangit. Sorry, hindi man ako kagwapuhan pero cute ako. Ay. Pero putang ina, hindi mo yung tsura nito. Sagwa eh. BP Sara, ba't ganyan mga supporter? Ba't ganyan yung mga kalaban mo, no? Parang dinrawing yung mukha. Parang dinrawing yung mukha, no? Ba't kaya ganyan yung mga itsura niya? Tingnan yung itsura niya, oh. Alam mo yung sa libro mo lang nakikita ang mukha? Sa libro mo lang nakikita, no? Tapos ang malupit pa diyan, ang papangit na ng mga mukha, ang tatanga pa. Sa totoo sin, mas okay 'yon. Sumasabay ka kung ano yung nakikitang panglabas sa'yo. Pangit ang mukha mo, pangit ang ugali, it's a tie. Speaking of pangit, ito, 'di ba? Pangit ugali, pangit din mukha. Yung mga nag-iiyakan ngayon. Delima, umapela. Kung pwede sana ang focus dito, impeachment muna. Sige lang mag-focus kayo sa impeachment. Kami naman, nakapokus kami
kung kailan uupo si BP Sara bilang presidente ng bansang Pilipinas. Yan lang, no? Hindi namin naiintindihan ang impeachment na yan. Ha? Hindi namin naiintindihan. Alam namin malinis konsensya ni BP Sara. Isusumbat nyo, JK na naman. Yung confidential fund, 125 million. Puta na, trilyones nga nawawalang pera ngayon sa Pilipinas. Di kayo makakuda. Mga ulupong. Eto na. Yung sinasabi ko kanina, isang bayot at isang pastor na nagsasamba sa demonyo. Abante at Ortega, inindorso ang ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang paghain ay naganap sa gitna ng umiinit na diskusyon sa politika matapos ideklara ni BP Sara ang kanyang intensyong tumakbo bilang Pangulo sa 2028. Utanan, nataranta na yung mga garapatan ni Romualdez. Sabi ni Romualdez, "Oy, galaw-galaw kayo. Bigla kayo nawala sa sa ere." Yung mga garapatan ng pinsang kong bangag na katulad ko, gumagalaw na kayo, napag-iiwanan kayo. Aba, hindi pa pwedeng ganyan. Kaya itong si Baklang Ortega at si Pastor Demonyis, agad. Talagang gumalaw agad. Sabi niya, tangina, sayang talent 10 million na naman to. Ay, 1 billion nga ata yun, di ba? Ito. Ito yung pang-asar, Good luck, President Sara Duterte. Sabi ni Congressman Kiko Barsaga. So yan, ha? Ito maganda to. Ang ginawa ni BP Sara, ni Inday, BP Inday, ay binago niya ang arena. Sa impeachment arena, siya ang akusado. Sa presidential arena, siya ang front runner. Mas mahalaga ang pagbabagong ito kesa sa anumang legal na panalo dahil binago nito kung paano mag-isip at kikilos ang bawat aktor sa politika. At dahil nga dyan, ay eto ang mangyayari. Ito, may posibilidad talaga rin itong mangyari. So, eto yan. Kung mamamatay ang presidente sa sakit at humalili ang vice-presidente, pwede pa rin bang tumakbo ang vice president na naging presidente sa 2020? Ang sagot? Oo. Yan na. Attorney Rowena Guanzon. Kung sakali man na mamatay na, sana ay pag namatay na si Marcos or kung mamatay na paano ba? Nakalimutan ko pag namatay na si Marcos Jr., alam naman natin na ang papalit ay si BP Sara Duterte. So, pagdating ng 2028, pwede pa palang tumakbo bilang presidente ng Pilipinas si BP Sara Duterte. At magkakaroon siya ng 9 years na panunungkulan bilang presidente ng Pilipinas sa maganda yun. Ano na to nangyari na to, di ba? Kay Gloria Macapagal-Arroyo. Nung na-impeach si Erap, si Gloria ang naging presidente. Di ba? Kung di ako nagkakamali, yan ang, kasi hindi pa ata ako pinapanganak nun I'm a young boy, you know? So, ganun ata yung nangyari noon. At kung sakali man, wag naman sana, pero pwede na rin. Kung halimbawang mamatay man si Marcos Jr. at ang hahalili dyan si BP Sara, sa totoo may bali-balita nga, di ba? Na kung pag namatay daw si Marcos Jr., itatago. Itatago sa media at parang may mga ano-ano pa nga, AI daw. Or parang magpaparitoke ng isang tao para lang humalili na pag ilabas sa publiko na buhay pa talaga si Marcos. Para lang wag umupo si BP Sara. Biruin mo yun. Sa daming perang nawawala ngayon, trilyon ng nawawalang pera ngayon. Tingnan nyo yung pagtaas ng utang ng Pilipinas. Puta na, kayang-kaya nilang gawin yun. Kayang-kaya nilang gawin yun na umupa sila na isang tao at iretoke yung muka ni Marcos Jr. doon. Pwedeng gawin nila yun.
At dito na nga tayo papasok doon sa sinasabi kong ready na yung taong or yung hitman ng mga anti-Duterte. Ako po'y nanaginip. Eto na nga. Nanaginip ako nang dahil sa pagdeklara ni VP Sara Duterte na tatakbo siya ng 2028 sa 2028 election, ay kaagaran nagkaroon ng isang pribadong meeting. At lahat ng mga anti-Duterte ay nandoon. Nandoon ang mga Pinklawan, nandoon ang mga Dilawan, nandoon ang mga trolls, nandoon ang mga vlogger, nandoon lahat ng mga anti-Duterte, lahat ng kanilang garapatay nandoon. At isa sa mga napag-usapan doon, ang pinaka last move na gagawin ay yung pagpapatumba kay Vice President Sara Duterte. Grabe, no? Alam naman natin at si VP Sara na rin nagsabi noon sa isang interview na ang katunggali ng mga Marcos kung hindi na kukulong ay pinapatay. Kagaya na lang ho ng ginawa kay Ninoy Aquino noon, 'di ba? Nakakaano nga lang nakakasuka lang na pagkatapos patayin ni Marcos Sr. si Noynoy Aquino noon, nakuha pang makipagkampihan ng mga Dilawan at lalong-lalo na yung apo ni Ninoy Aquino kay Marcos Jr. Nakakasuka, no? Tuta na, pinatay ang lolo mo nang sinusuportahan mo ngayon. Saan ka pa? Kaya Banateros, mga kabiyaya, talagang mas doblehin pa natin ang pagsuporta. Pagsuporta sa kay Vice President Sara Duterte. Pagsuporta at pagdarasal na sana'y maging safe siya at walang anumang mangyari sa buhay niya. No? So, eto, may papanoorin ho tayong isang video kung saan ay dineklara nga, ito yung sinabi ni VP Sara Duterte na dineklara niyang siya ay tatakbong presidente ng bansang Pilipinas. So may papakita lang ho ako sa inyong video, no? So panoorin ho natin ito. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Mahigit 2 taon bago ang eleksyon 2028, idineklara na ni Vice President Sara Duterte ang intensyong tumakbo sa pinakamataas sa posisyon ng bansa. Sabi ng bise, kinailangan niya ng 47 taon para maintindihan na ang kanyang buhay ay hindi lamang para sa kanya. Unang umugong ang pangalan ni Inday Sara sa isang presidential race. Best friend pa sila dyan. 2022, bagaman tumakbo lang sa pagkabise ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang pakikipagtambalan niya kay Marcos, hiningi niya ng paumanhin ngayon. Mga kababayan, grabe, no? Humihingi ako ng paumanhin. Patawad kung tinulungan ko mahalal si BBM bilang Pangulo ng ating bansa. Ipinaliwanag ng bise ang umano'y mitsa ng lamat sa pagitan niya at ng dating katandem sa unit team. Sa unang mga buwan ng aming mga termino, nakita ko na ang kawalan ng katapatan ni Bongbong Marcos Jr. sa mga pangakong binitawan noong kampanya. Pati na sa kanyang sinumpaang tungkulin para sa bayan. June 2024 nang magbitiw si Duterte bilang kalihim ng Department of Education o DepEd. Dahil hindi ko kinaya na maging bahagi ng 2025 national budget na tadtad ng katiwalian. Pinili kong umalis sa kabinete kahit alam ko na mula pa noong 2023 na ang magiging kapalit ay ang aking impeachment. At dahil sa ambag umano sa panalo ng Grabe. Pangulo, inihingi rin ng tawad ng Vice Presidente ang mahal na bilihin
kawalan umano ng seguridad sa pagkain, kapos na kita, hindi umano epektibong healthcare, kawalan umano ng independent foreign policy at korupsyon. Patawad. Kung hanggang ngayon ay marami pa ring Pilipino ang nalulunod sa Matay baha yung balahibo ko sa sinasabi ni ng BP Sara. dahil sa malawakang korupsyon. Dito sa Pilipinas, umiiwas ang mga politiko na magdeklara ng maaga ukol sa kanilang mga plano sa eleksyon sa pangambang siraan sila ng mga kalaban sa politika. Wala nang pakialam Pero sabi dyan ni ng mga Vice President Duterte. Sara Duterte, hindi na ang pagsira sa kanyang pangalan ang pinangangambahan niya, kundi ang kinabukasan ng bansa. Yun talaga yun. May takot ako para sa susunod na henerasyon. May takot ako para sa mga kababayan nating walang bahay sa ibang bansa. Walang pangalawang pasaporte. Walang ibang matatakbuhan kundi ang Pilipinas. Kahit ito'y patuloy na nalulugmok sa kahirapan. Hindi raw siya Grabe. makakaluhod at makakahingi ng tawad sa bawat isa, kaya sa halip, I offer my life, my strength, and my future in the service of our nation. Yes! inanunsyo niya ang desisyon sa gitna ng bagong Galing. impeachment complaints na kinakaharap niya sa Kamara. At halos isang linggo bago ang confirmation of Putang ina. charges hearing Kaya sa ang kaso daming ng amang umiiyak sinating ngayon Pangulong eh. Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Marami mang gustong magtanong sa bise, hindi mo na yan pinaunlakan kasunod ng anunsyo. First question. Next time na ang question. Oh. Thank you. Good morning. Iniwan ko kay JC yung kabuuan ng speech. Para sa GMA Integrated News, Okay na, ano? Wasak! Oo, grabe. Putay na. Ang sabi ni BP Sara ay hindi niya na inaano yung paninira kasi simulat sa pool sinisiraan na si BP Sara, 'di ba? So, nangyayari din talaga 'yon na may mga politikong takot magdeklara ng maaga ng kanilang pagtakbo sa isa sa mga mataas na posisyon katulad ng senator, tulad ng vice presidente or presidente. Nangyayari din talaga at totoo naman 'yun. Pero dahil simulat sa pool sinisiraan na ang mga Duterte, na yan ang pinakamaling ginawa ng administrasyon. Simulat sa pool, maling ginawa nila yan. Nang dahil sa paninira nila, mas tumatag, mas lumaki ang tiwala ng sambayanang Pilipino sa mga Duterte dahil sa ginagawa nila. Kaya ngayon, eto si BP Sara, hindi na para matakot na siraan siya dahil matagal na siyang sinisiraan ng mga anti-Duterte. Na tayong mga ordinaryong Pilipino ang nakakalam kung sino ang mga Duterte at kung ano ang magagawa ng mga Duterteng kabutihan, kahalagahan at pagmamahal sa bansa natin. Alam na natin yun. Ang kinagandahan dito, natatakot si BP Sara Duterte na, kaya nga 'di ba sinabi niya, baka wala ng Pilipinas sa 2028. Baka wala na yung bansa natin sa 2028. Kaya idineklara niya ngayon natatakbo siyang presidente kasi nga natatakot siyang etong bansa natin ay lubusang malugmok, lubusang mabulok dahil sa korupsyon, droga, krimen, pagtaas ng bilihin lahat, pagdami ng mga terorista, pagdami ng makakaliwa sa bansa natin. Kaya BP Sara Duterte, buo ang suporta sa pamamagitan ng YouTube channel ko na to. Alam ko hindi ho kalakihan ang aking YouTube channel. Ako ay isang small YouTuber lamang. Pero dahil kahit papano may mga nanonood at nakakapaghatid ako ng tunay na balita sa mga kababayan natin, especially to OFW Hero Abroad, 100 trillion o mahigit pa, trillion % ang suporta namin ng buong Banateros sa pamilyang Duterte at kay Vice President Sara Duterte. So yun, hanggang dito na lang mga Banateros, mga kabiyay, at ano pong may kukomento nyo sa mga napag-usapan natin,
Comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, huwag nyo na rin kalimutan na i-like and share ang ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace. And baba. Go, BP. Ay, hindi na pala. President Sara Duterte.